Welcome back sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonaline. So marami na tayong mga collections sa ating mga abstract, no? Abstract reasoning tayo. Sa videong ito, medyo masyadong basic yung mga pattern na makikita nyo dito. We have number 1, number 2, number 3. Mas magandang bago nyo makita yung sagot dito, i-post nyo muna yung video. Sagutan nyo muna itong tatlo kung ano ba yung pattern. Bali, practice lang ng practice. The more kasi kayong magpa-practice sa paghahanap ng pattern, mas madali na lang sa inyo ito sa actual na exam. Saan nyo ba magagamit yung mga abstract reasoning? Kapag mag-i-exam kayo for college entrance test, NAPOLCOM, AFSAT, at meron na ito sa mismong civil service exam. So anyway, sa number 1, madali lang bang i-identify yung mismong pattern dito? Anong pattern? Tingnan nyo lang kung alin ba ang mas klaro. Mas klaro naman ito, no? From larger, large. So otherwise, decreasing yung size dito. Lahat yang nasa taas ay triangle. Lahat ng nasa baba, parihong circle. So therefore, yung nasa gitna, dapat parihong square. Eliminate natin yung hindi square at lalong i-eliminate natin yung shaded. Kasi lahat ng mga figures dyan, wala namang naka-shade. Ngayon, dito naman sa ating nasa gitna, yung hinahanap dito ay yung pinakamaliit na square at yan ay si letter C. Next, number 2. Medyo madali lang si number 2. Pansinin nyo tong unang set, yung pa-vertical style. Yung nasa gitna, pariho. Yung nasa last part, sa bottoms, itong nasa baba, pariho. So therefore, yung nandito sa taas ay dapat pagganyan, horizontal line. So yan ay nasa choice, letter E. Kung tutusin, no, paikot-ikot lang yan, pero pinasimple na lang natin, simplihan lang natin kasi itong nasa pinaka-left at pinaka-right, pareho kasi yan siya. So therefore, ganun din dito sa pinaka-taas. Kaya ang sagot dito, letter E. Next, number 3. So, yung pattern, ano kayang pattern? Mayroon tayong circle at yung parang bahay-bahay ba, triangle together sa square, at meron tayong shaded. Yung mga circle na yan, pariho yang nasa left upper. Ang mga circle, parihong nasa left upper, pero na twist ba? Bali, yung meron kasi yan siyang arrow, yung arrow na yan, counterclockwise. So, naka-counterclockwise tayo sa arrow. Ganon din yung nasa baba, itong figure na ito, counterclockwise din tayo. So, naka-counterclockwise na ikot. Pero, kung saan sila, ganun pa rin. Therefore, dito naman sa pangalawang set natin, yung nasa right upper, yung parang may cross-cross dyan, dapat dyan pa rin siya. At yan ay nandito sa B, C, D. Eliminate na natin yan. So, yung dito tayo sa shaded mag-focus. Yung shaded dito, sa nasa right upper natin, di ba? Kanina sabi natin, counterclockwise. So, i-counterclockwise din natin yan siya. Kung ito ay i-counterclockwise natin, yung nasa right upper natin, so therefore, magiging nasa top na siya, nasa taas na siya. Siya lang, si letter B. I-double check natin dito sa kanyang partner. Yung partner niya ay ito. Di ba dapat pariho lang din kung nasaan siya, nasa left lower, dyan lang din siya. Pero
ikutin natin counterclockwise. So, kung lahat ng ito, ganun lang din yung figure na ikot lang counterclockwise, ganun lang din ito. I-counterclockwise natin to. So, yung six-sided na ito, na nandito yung kanyang, ano tawag dito? Yung tuldok, dapat nandyan pa rin yung tuldok na yan. So, six-sided na ikot lang ba? Saan yan siya? At yan ay nandoon pa rin, nandito pa rin sa letter B. Kaya ang sagot dito ay letter P. Pattern lang ang hanapin natin. Palimang hula tayo sa pattern. Thank you for watching and I hope na meron kayong natutunan sa videong ito. Thank you and God bless.